Sa una, ug unsa ilahang gusto, ganahan silang mukaon og kanang frozen foods, ganahan ko ana ma, kana ako ang tumanan niya. Di man ang kauno nila ang katuramang sudan niya, ang kanon dili nila hotdon. Childhood food poverty, hindi maka-access yung mga bata sa nutritious food. Madali nilang ma-access yung mga instant foods na madali lang pag-prepare. Noodles, canned goods, which cannot meet sa food requirement ng mga bata. When you say noodles, it's only a carbohydrate content. Walang protein. Wala silang food group na vegetable. So, kulang na kulang. Gi-strengthen ang health center, hindi tayo maghintay na ang mga parents, caregivers na magpunta sa health center. So, tayo na ang nagpunta sa kanilang mga houses. Motong sa tabang sa RHU nga angayan gyud ang bata nga ilikay sa mga junk foods, kanang mga pagkaon nga mga frozen foods, kay wala jud na ikatabang sa bata, sakit noon. Ang nutrition hindi lang masolve sa taga-health lamang. Sa bahay, walang food security. Sayang yung efforts ng taga-health kung walang maka-partner sa kanila. So, it's a multi-sectoral problem. It should be solved by a multi-sectoral partners or stakeholders. Kami po sa Agriculture Office ang nag-handle ng Sugbusog program. Nagbibigay po kami ng mga seeds sa mga contestant namin, pati yung technical aspect kung paano itanim. Para nako, dako kayo katabang ang gulay nga ato arag yung kaugalingon nga tanom, labi na sa panahon nga gipita. Ang ako nga makakaon sila og presko nga mga pagkaon sama sa vegetables. Kailangan kasi may access sa food, yung buong barangay. Dapat available yan anytime, anywhere. Kasi ang gutom, hindi yan ma-postpone. Hindi yan, okay, tomorrow na lang. Para nako ma'am, isip ginikanan, isip inahan. Ako joy, mohimog laka nga akong mga anak. Magdako siya nga himsog, maayo ra yang palawas sa kanunay. Mao nang isip kita ginikanan, ato ag yung pakanon og tarong ang bata nga sila himsog naay vitamins nga makuha para sa ilahang lawas.